ako rin ang bilang chairman doon ng Club Owners Association. Sa isang gabi, mga babae nga sa ngayon doon, sa lugar ko, halimbawa ng 150 yon. Ang tawag namin mga recruiter, pumupunta nga sa iba-ibang lugar. Eh siyempre, kailangan wag mawalan ng pera yung recruiter. Magaling magsuot ng mga damit, may mga alaas para paniwalaan. Talagang magbukunwaring mayaman siya. Pero pagdating dyan, lalo na kasi baga sa probinsya, pag pumunta kami, may mga dala talaga kaming pera. Pambali, parang pinababali na namin sa mga magulang ng mga babae. Kasi nga, pagdating doon, pangangakuan namin na magandang hanap buhay yung mga pamilya. Na kunwari kami nagre-recruit for abroad. Siyempre yung mga magulang, kung mahihirap sila doon, eh timano kumakagat yan eh. O, dahil pinakamasuguro, mga 1 oras lang, kalahating oras eh. Ang usapan, tapos na. Pagsisinungaling yung mga sinasabi ng mga recruiters. Siyempre, yung babae may utang na, nauobliga. Noong panahon na yun, naiipit sila, kahit ayaw mapipilitan gawa nga nung may utang na nga silang dapat bayaran. Eh, pagdating na dyan, magtataka yung babae. Siyempre, bibigyan ng sariling kwarto yun. Marami siyang aabutang babae. Tapos yung mga babae, tinatanong nila, oy, tiga saan ka ba? Isan, sa Bisaya. Ilang taong ka na? May karanasan ka na ba? Magtataka yung babae. Tapos doon na niya malalaman ng trabaho, prostitution. Pagdating nga ng babae dyan, maghanap buhay na yon. Kasi lalong lalaki ang utang eh, bibili mo ng mga damit nga, mga gamit niya. Utang lahat yun. Yung lahat ng ginagastos namin, utang ng babae yun na dapat bayaran. Lalo kung malaki-laki, inaabot ng mga siguro, mga bago makabayad yun, mga 4 months to 5 months. Tsaka posible kasi may makatakas talaga dyan eh. Dahil kasi sa pinto, may hindi nawawalan tao, tsaka pagkakang kinakandado. Walang butas na lalabasan sila eh. Wala namang bintana na dapat makatalon sila o makadaan sa yero, wala. Puro parang kulungan nga yan eh, mga kwarto nila. Bakal nga yung pinaka-pintong maliliit. Puro mga maliliit lang yung pinaka-bintana. Eksakto ka lang makasilip, puro pader na yon. Tapos may kisa, may bakal naman yung nandun sa kwarto. Kaya butasan man nila ang kisa, hindi pa rin sila makadaan. Binapaklas yun, siyempre maririnig na ng mga taong bantay. Talagang hindi posible na makatakas sila talaga. Ang pagka pumunta nga ang customer dyan, isa lang hanap, sex. Mura lang dyan. Kinukwenta ko nga sa times 3, sinasabi ko pinakamababa pa yun sa isang babae. Sa 115 babae na lang doon, edi 450 customer na yun. Marami-rami na rin. Malaking kwan na rin. Customer na pumapasok doon. Tinatanggap namin lahat yung basta may bayad. May kaya rin sa buhay. May mga laborer. Halos halo-halo. Kahit mga government employer may pupunta. Hugutay. Ang nangyayari lang dyan, pag namasyal sila dyan, na hindi naman rate, nag-good time, yun, free.
pagdating ng kwan, magtataka nga yung babae. 15,000 kita ko. Tapos ang ginagawa doon, hati sila ng may-ari. Pero tatanggalan pa ng mga kwan yun, ha? May ilaw. Ang ginagawa ng ibang manager, bibigyan ng puro tig-20, tig-50. Eh di siyempre makapal. Eh yung 2,000 halagang 2,000 lang nakwan, yung babae tuwan-tuwa na. Doon pa lang mabibigyan ng konting kalayaan. Papayagan na. Doon na papayagan. Pero sa una, hanggat may utang, talagang hindi palalabas yung magsayan. Mga siguro, mga 20 years na rin ako dyan sa ganung hanap buhay. Pero sa ngayon, dahil matanda na rin ako, paragi akong binabagabang ngayon. Nababahala ako. Bakit hindi? Dati akong nasa gobyerno ngayon, illegal, kung saan ang illegal, nandun ako ngayon. Iniisip ko yan na dumating ang panahon, maaring makulong ako. Parang naisip ko yung mga ginagawa ko nung una, nung bata pa ako. Sa mga babae nagtatrabaho, madalas akong binabagabag din. Ito nga na buhay na napasok ko. Kung saan ako nasadlak, ba't ngayon nandito ka ako sa sarili ko? Ayaw ko na ng ganong uri ng hanap buhay.